Dito sa National Inland Fisheries Technology Center, So pag prines mo naman yung belly niya, hindi lang pagpaparami ng mga isda ang masasaksihan. Pwede rin itong pasyalan para sa buong pamilya. Ang tawag sa lugar na ito, Fisyalan. At ang kinaaliwan ng mga bisita, ang pamimingwit. Naubos na po yung pahain. May laman na to. Istorya ng mga tagumpay, kwento ng buhay na binago, tatalakayin natin dito. Lahat yan masaya, matutunghayan sa Agri Ako Diyan. Ang NFITC, ano ang ibig sabihin na to? At ano po yung role nito? Okay. Ang NIFTC ay ang kanyang ibig sabihin ay yung National Inland Fisheries Technology Center. So, ang aming role o ang aming mga nakaatas na gagawin ng center namin is ipalaganap yung mga technology ng mga freshwater fishes, particularly yung tinatawag natin mga carps. Kasi dito marami kaming klaseng carps, no? So meron kami mga common carps, big head carps, silver carps, Indian carps, no? Grass carps, meron pa rin, no? So yun yung mga carpa namin. And then aside from carps, meron din kami dito mga native species, no? Nakatulad ng mga hito. Hito, tawag dito, mga ayungin, biya, mga martinico, ulang. So yan, mga ano na yan. And then aside from that, yung mga hito rin na family ng hito, katulad yung mga pangasius, mga African catfish. So meron tayong mga ganyan na pinapalaganap natin at nagpuproduce tayo ng mga fingerlings na pwede natin ibahagi o pamigay sa mga aquaculture operators. And then, aside from mga aquaculture operators o yung mga community na dapat natin pagsilbihan, ay meron din tayong mga naglalagay din tayo ng mga fingerlings sa mga inland bodies of water, katulad ng mga ilog, lawa, at mga dams. Opo. Tapos, sir, ano pa yung mga assistance na binibigay natin sa ating mga freshwater operators? So yun, katulad nga ng nabanggit ko kanina, yung mga fingerlings, no? Katulad gusto mong mag-alaga ng mga freshwater fishes, katulad ng karpa at mga hito. So meron kami mga fingerlings na ibinabahagi na libre. Sa mga, libre yan sa mga bagong simula pa lamang. Tsaka depende dun sa area nila, no? Pero kung mga matagal na sila at medyo kami kaya naman, bibili na nila yung mga fingerlings dito sa amin. And then aside from that, doon sa mga aquaculture operators natin, sabi ko rin kanina, nagbibigay tayo ng mga libreng stock enhancement o mga fingerlings sa mga inland bodies of water natin, no? Sa mga ilog, lawa at mga reservoir o dam. Opo. Sir, may mga trainings ba tayo dito na binibigay? Okay, sa mga trainings naman, meron tayong 4 na national trainings na kinokonduct every year. National trainings ito, kasama yung Luzon, Visayas, and Mindanao, mga participants natin, mga fisheries technicians, mga local government units, at mga private sectors. And then, meron din kaming weekly fish farmer seminar na kinokonduct dito every Thursday, 1:30 hanggang 5 o'clock. Ito naman yung mga including na mga pag-aalaga ng mga iba't ibang mga freshwater fishes, katulad ng karpa, ng hito, tilapia, ulang, mga pangasius, mga gurami, etc. Opo. Tapos, sir, isa pang tanong ko, ano-anong mga facilities ang meron tayo dito sa NFITC Center? So, sa mga facilities naman, meron tayong tinatawag na administrative building, meron tayong mga laboratories, meron kaming 2 hatcheries. Yung unang hatcheries namin is for carps and catfish hatchery. And then meron kaming latest na pinagawa namin last year is yung
indigenous freshwater fish hatchery na kauna-unahan dito sa Pilipinas na merong ganon. Ano po laman ng indigenous? Ito yung indigenous freshwater fish hatchery. Dito namin na inaalagaan at pinaparami yung tinatawag natin mga native species natin ng freshwater, no? Katulad ng mga ayungin, biya, ulang, yung mga native hito. So, yun, pinaparami natin dyan. At marami pa rin kami dinidiscover na alagaan at paramihin dahil wala namang nag-a-attempt na mag-aral sa mga ganyang klaseng isda, no? So, itong center na to ang nakatalaga dyan. So, meron pa rin kami mga ibang mga isda na inaalagaan at gustong paramihin. Katulad ng mga kanduli, yung dulong, yung ating tawilis, yung maliputo, napaparami na natin yan. Yung kanduli, tawilis, maliputo, hindi yan familiar sa akin. Yes. Yan, actually, yung mga native species na yan, minsan nakakalimutan na natin eh. Pero yan yung mga talagang native na meron dito sa Pilipinas, na unti-unti nang nawawala. No? Kaya ngayon, ang center namin is para ibalik uli itong mga native species na to na nakakalimutan na, lalo yung mga kabataan ngayon. So ito yung ngayon parang kampanya is pinaparami natin Paparamihin uli natin, then ibabalik uli natin sa mga inland waters natin. Opo. Ano pong kahalagahan ng pagpaparami nitong mga native species natin? Actually, ang halaga niyan is iyan ang likas yaman ng ating bansa. No? So, yung mga native species na yan ang nagko-compose ng biodiversity natin. So, kung wala yan, maaaring mawala na rin yung mga inland waters natin, no? Kasi nakadepende ang inland waters natin sa mga biodiversity na meron tayo sa atin, sa bansa natin lalo na. Opo, sir, isa pang nadinig ko na sikat sa inyo is yung knife fish. Okay. Ano po yung mga programa nyo para dito sa knife fish na meron tayo? Actually, yung knife fish na yan ay peste yan, no? So, isa yan sa mga invasive fishes na dapat nawala tayo. Kaya lang, accidentally nakapasok yan sa Laguna Lake dahil dun sa tinatawag natin na bagyong Ondoy. Marami kasi dito, actually ang isda na yan is a freshwater fish, no, ornamental fish na inaalagaan sa mga aquarium. And then, nung bumagyong Ondoy, marami kasi dito ng mga ornamental fish breeders na nakabase dito sa Laguna Lake. So umapaw yung fish ponds nila, pumunta sa lawa yung mga knife fish na yan, lawa ng Laguna, at doon dumami. Ngayon, ang mga programa natin yan, dahil na nakita natin noong 2012, 2013, na nakita natin na biglang dumami ang knife fish sa lawa ng Laguna. Kaya ang ating ginawa ng center ay gumawa tayo ng mga pag-aaral. Nagsagawa tayo ng mga assessment, mga survey, at nakita natin na noong 2012, 2013, halos lahat ng hinuhuli ng mga mangingisda dyan, knife fish na lang. So, ibig sabihin, nawawala na yung mga indigenous o yung mga native na nating species. So, ang ginawa natin, nagsagawa tayo ng isang technical working group, interagency technical working group, na composed ng mga iba't ibang agency para tumulong sa amin. No? Hindi naman kasi namin kaya yan na center namin, no? Ang BIFAR. Kasi ang ganyang mga task kailangan multi-sectoral approach, no? So, yun, ang ginawa natin, in-involve natin ang DOST, DILG, DTI, DSWD, tapos itong DNR, DABFAR, tapos ang LLDA, kasama na rin ang TESDA, tsaka yung FARMC. Yan, nagtulong-tulong kami para at least mabawasan yung pagdami ng knife fish dyan sa lawa ng Laguna. Ngayon, ang una naming intervention na ginawa dyan is kuhanin o magkaroon ng massive retrieval ng knife fish sa lawa ng Laguna. Yun, pamamagitan ng pagbigay ng pondo sa mga local government unit na nasa lawa ng Laguna. So, nagbibigay kami, ang DSWD nagbigay, ang DABFAR nagbigay ng pondo sa mga local government unit for a cash for work program. So, muhulihin nila yung knife fish at babayaran namin yung huli na para mabawasan yung knife fish sa lawa ng Laguna. Opo. At ngayon naman, sir, nandito tayo, kita ka tayo sa likod, no, yung fishyalan. Ano ba itong fishyalan? Ang fishyalan ay, sabi nga, pasyalan, no?
ito ay suporta doon sa tinatawag natin na Republic Act 10861, yung Farm Tourism Act. No? Ito yung development and promotion ng farm tourism dito sa Pilipinas. Ini-invite natin yung mga tourists o yung mga ating mga visitors, foreign and national, local, na bumisita sa mga farm, no? At least makakuha sila ng kaalaman, knowledge on how to culture o mga technology na meron kami dito sa fisheries, para at least may kaalaman sila habang namamasyal sila o nagkakaroon sila ng leisure o tawag dito, nag-e-enjoy sila sa scenery. Natututo pa rin sila sa mga iba't kaalaman sa mga fisheries. So paano po to nag-ooperate? Halimbawa, ako ay papasyal kasama ng isang grupo. Meron bang isang eksperto na kasama ko all throughout the tour? Yes, meron kami mga naka-assign na group, no? Dito sa center namin, dinivide ko yung mga staff ko na Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday hanggang Saturday may assign na tao pag may mga bisita kami darating. Katulad, actually pag Friday, Wednesday, Thursday, Friday, meron kaming tour dito sa area. And then by Saturday, meron nga kami tinatawag namin na nagfi-fishing, no? Fishing, boating, napupuno yung mga cottages natin diyan pag araw ng Sabado. Opo. May bayad po ba to o libre ang pagpunta dito? Libre po ang entrance namin dito. Ang babayaran nyo lang is yung mga cottages na meron kami dito. Cottages, including na yon yung pagsakay sa mga boats. Libre din yun? Libre na yon. Okay. Yun Paano, lang. sir, pagka nangisda ako, tapos may nahuli ako, tapos papaluto ko, libre ba yun? Ang panghuhuli ng sa bingwit, no, sa fishing ay kailangan babayaran yon per kilo. Per kilo. 50 pesos per kilo. And then may mga naka-assign naman ng mga lutuan diyan. Pwedeng lutuin pag nahuli nyo. Pwede ka na mag-ihaw-ihaw. Kaya lang, meron tayong tinatawag na limit. Hindi kung ilan kaya mong hulihin mo dito. Hindi. Ang fisyalan ay nakatalaga lamang sa limit na per tao na 2 kilos. Pag naka 2 kilos ka na, tama na. Para lang ma-experience mo yung tinatawag na fishing, no? Kasi yung iba sa atin hindi na alam itong mga ganyang no? Yung excitement mo, bata, matanda, ang sarap ng pakiramdam pag nakakahuli ka na isda. Yung paghihintay mo na may kumagat doon sa pain mo, tapos gumalaw yung pamingwit, di ba? Yes, yung tuwa mo, pagka kuha mo ay tsinelas. Ganun lang ang natin, may paramdam lang natin sa kanila yung kasiyahan ng fishing. Opo. Hindi yung parang hulihin mo lahat yung isda namin. Paramdam lang natin sa mga tao o sa mga bisita natin yung excitement na meron yung fishing. Opo, kasi papansin ko din, maraming kabataan ngayon na nakikita na lang nila yung isda na nandun na sa palengke, na sa grocery na hindi nila alam saan ba galing to, ano ba itong kinakain ko. Pero maganda itong programa nyo, itong na-engage natin, yung new generation dito sa paano ba kinukuha yung mga pagkain na yan nilalagay natin sa kanilang hapagkainan. Actually, ang mga bisita namin dito, kung hindi na itatanong, mga level ng mga kabataan, tsaka mga senior. Yung mga senior na nakamiss naman. Oo, yung mga ganon. So ito, open po ba to sa halimbawa, field trip? Open ba? Yes, open po. Pwede kayo magpa-ano sa amin, susulat kayo, then namin kayo, iti-treat namin kayo dito sa facilities ng center. Hanggang saan po ang pwede nilang maikot dito? Doon kasi kanina nakalibot kami ng hatchery. Sila ba makakapunta din sa hatchery? Yes, kasama po yung party na yun kasi kaya lang to nililimit itong area na to for fishing. Pero pag tour, kasama yung area banda ron, no? So malilibot nila yung mga hatcheries namin. Yun nga, aside dun sa tour na yon, malalaman nila o matututunan nila yung mga technology na meron kami dito sa center. Tapos meron kami tinatawag na live fish museum. Yung live fish museum namin dyan, makikita nyo yung mga iba't ibang isda na meron kami sa center. No, makikita nyo yung ganon. And then after that, yung mga laboratory natin, yung organic laboratory natin, yung organic area namin, dyan makikita natin dyan yung proseso kung paano nagkakaroon ng organic feed,
no? Yung organic fertilizer, nandyan lahat, no? And then meron din tayong tinatawag na ito, yung aming aquaponics, no? So kung maliit lang area mo, pwede kang mag-aquaponics ang gamit mo. Tapos sa taas naman, meron kami yung view ng mismong center. So meron kami mga view deck kung tawagin, kasama yun sa part ng pisyalan pag nagtutour. Oh, so grabe yung experience. So pagpunta mo dito, para paglabas mo, aquaculturist ka na. Yes. Ganung level. Sir, maliban dito sa Fisyalan, ano pa yung mga iba pang programa na pwede nating i-look forward ng NIFTC? Okay. Dito sa center namin sa NIFTC ay meron kami mga iba't ibang mga programs and projects. Unang-una na dito yung tinatawag naming National Cyprinids and Silurids Development Program. Ito yung programa para sa karpa at hito. Sa karpa, meron mga component yan. So yung under that program, meron kaming component na tinatawag na upgrading of common carp. Kasi dito sa center, marami kaming klaseng common carp. Meron kaming Tanay strain, meron kaming Vietnam strain, meron kaming Sukabomi strain ng Indonesia, meron kaming Madhyalaya strain ng Indonesia din. So, isa sa mga project namin dyan is to upgrade yung aming mga common carp using that strain. So, nakita namin na maganda pala pag pinagsama mo yung Parang hina-hybrid na natin, sir. Okay. Nagde-develop tayo ng upgraded strain ng common carp. So, nakita namin yung Tanay strain tsaka yung Sukabumi strain ng Indonesia, the best na maging partner. So yun ang pinoproduce namin na mga fingerlings at yung mga F1 generation noon, binibigay natin sa mga technology center sa mga regions na before then para gawin din nilang mga breeders. And then meron din tayong polyculture ng carps. Sa polyculture of carps, meron tayong tinatawag na common carp, big head carp, grass carp, and then sinasamahan din natin ng tilapia. All-in-one, doon sa isang fish pond lang yun, pwede sila. Hindi sila nag-aaway-away dahil ang mga yan, nag-aagawan ng pagkain dahil yung mga yan, may kanya-kanya silang sub-level ng pagkain na hinahanap sa fish pond. Merong kumakain sa ilalim, may kumakain sa gitna, may kumakain sa taas. So, hindi sila nag-aagawan sa pagkain. So, yun, isa yun sa aming component doon sa project na yun, yung tinatawag natin polyculture. Then meron din tayong tinatawag na sa amin naman yung stock enhancement naman through managed open water stocking. So ito naman, nag-stock tayo ng mga karpa rin kasi ang mga karpa namin katulad ng big head carp, silver carp, this is all mga plankton feeder. So kung plankton feeder siya, yung big head carp, usually kinakain niya mga zooplankton. While yung big head carp, silver carp, yung kinakain naman is mga phytoplankton. So kung ang isang river system natin or isang inland waters ay polluted sa tinatawag nating zooplankton, masyadong marami ang zooplankton niya, mag-stock tayo ngayon ng mga big head carp para ma-neutralize niya yung mga magagamit niya yung mga zooplankton doon at gumanda uli yung level ng water, no? Ganon din naman sa silver carp. Pag yun ang ginamit natin, pag phytoplankton na marami sa river system at sa mga inland waters natin, ang i-stock naman natin ay silver carp para matanggal yung mga pollutants doon sa tubig. And then lastly is meron tayong yung last component is yung tinatawag nating organic aquaculture. Sa organic aquaculture, meron kaming mga dalawang priority species dyan, yung giant gourami tsaka yung pangasius. Itong mga ito, kumakain ito ng kahit walang commercial feed. Kahit halaman lang kakain sila. Damo, mga talbos ng kangkong, talbos ng kamote, kakainin nila. So yan, kaya organic aquaculture. So yun, inaalagaan natin sila sa bilang organic. At nakaka-produce din tayo ng mga feed out of mga tinatawag natin mga grasses na yan. Kaya yan, meron tayong organic feed laboratory, nagpuproduce tayo ng mga organic feed. So yun, doon ang tinatawag natin na programa na yun. And then last, yung tinatawag namin Basil Project. Yung balik sigla sa ilog at lawa. So yung ating Basil Project is a national project, banner project ng BIFAR, involving lahat ng region sa center sa Pilipinas.
So meron tayong mga regional focal person bawat sa regions na kasama diyan sa pag-implement ng basil. Ito yung pag-restore natin ng mga inland bodies of water na nasisira na, no, napupulyot, no, katulad dumadami ang water lilies. Yan, inaano natin yan, nililinis natin yan, yung mga water lilies, tinatanggal yan to a cash for work program. Silang mga fisher folk, ang turuan natin maglinis, babayaran natin ng fisher folk. But at the same time, yung alaga nila o connection nila doon sa resources na malapit, di ba? Para hindi na uli nila dumihin yung ating mga ano. So aside from that, may component din yung tinatawag natin na na stock enhancement, no? So pag nalinis na natin, maglalagay tayo ng mga fingerlings doon. At yung mga fingerlings na ilalagay natin ay kung ano yung mga natural food na nandoon sa tubig lawa o sa ilog. Yun ng isda na ilalagay natin, yung kumakain, yung natural food na yon. Hindi lang yung stock tayo ng stock ng isda na wala namang palang pagkain doon sa loob ng system, no? So dapat may pagkain sila doon. So nagkakaroon kami ng validation ng mga water quality o yung mga pagkain na meron doon sa tubig para alam namin yung isdang ilalagay namin. Yes. Napaka-busy naman pala. Oo. Ang dami-dami ginagawa. Pero sir, maraming salamat po kasi pinaunlakan nyo kami at nakita namin kung ano yung ginagawa nyo para sa ating mga kasamahan sa pangingisda. At malaking tulong po ito talaga. At ako talaga parang eye-opener sa akin to. Kasi hindi ko in-expect na may mga gaytong mga klase ng isda kasi taga-north ako eh. So, wala akong idea dito na pero they exist at saka kanina may gumagawa kami ng mga putahe para dito. Nakita ko iba-ibang klase. So, ang ganda lang din ng programa nyo na hindi lang tayo basta-basta para kumita, pero para maayos din natin yung ecosystem. Yes. Kasi yun yung nakakalimutan natin. Minsan nagiging priority natin yung pagkita, pero hindi natin nakikita na unti-unti natin sinisira yung ecosystem natin. Sa pamamagitan ng Fisyalan, matuturuan natin ang mga kabataan kung saan nanggagaling ang kanilang pagkain. Magandang kaalaman ito para maengganyo natin silang pangalagaan ang ating kalikasan. Agree ako dyan!